Okay. Kung bibili kayo ng lupa at ito ay may titulo, syempre ang una nating titingnan or gagawin ay yung practical na paraan. And that is, pupuntahan nyo muna yung lupa na gusto nyong bilhin para malaman ninyo or makita ninyo yung lupa na gusto nyong bilhin at makilala ninyo kung sino o talaga ba ang nagbebenta niyan ay yung may-ari. Ipagtatanong po ninyo sa lugar kung saan naroon ng lupa, tatanungin niyo yung barangay, yung mga kapitbahay ng lupa na bibili ninyo, at pagkatapos nun, titingnan ninyo po, pupuntahan ninyo yung tax declaration niyan para malaman nyo po kung ito ba ay bayad at may tax declaration. Ibig sabihin niyan, yung amilyar niya ng lupa ay meron at binabayaran ng regular ng nagbebenta. Kasi hindi nyo ho yan maililipat kung hindi ho updated ang mga taxes. Now, kung ito naman po ay ang magiging basihan natin din ay ang titulo, yung pinakamainam po ay humingi kayo ng Xerox copy ng titulo at pumunta kayo sa Register of Deeds para ma-check ninyo kung meron hong kopya sa Register of Deeds. Na bukod dito, kung papayagan kayo ng nagbebenta sa inyo, ay isama ninyo po ang may-ari at dahawak niya po yung owner's duplicate copy or yung kopya na hinahawakan ng may-ari. Kasi po ang titulo natin ay dalawa, isang tinatawag nating government copy at ang kopya ng nagbebenta or ng may-ari ng lupa. Dapat po yan ay magkapareho. Now, pinakamainam ho niyan, pupunta kayo sa Register of Deeds at pakikita nyo ho ang titulo na gusto ninyong bilhin para makilatis natin or ma-examine natin kung talaga ba ang papel na ibibigay sa inyo or yung titulo ay totoo. Pwede nyo pong isang guni yan doon sa records officer o yung mga tauhan ng Register of Deeds. Lalo na po ang deputy, ang examiner or ang RD kung saan naroon ang lupa. Maganda po yung una niyong sinabi, attorney, yung magtungo dun sa lupang binibili ninyo, ano, kasi yung iba nagbabase lang po dun sa mga papeles. Eh syempre maganda rin makita. Yes po. Okay, bukod po dyan, hindi po makukuha sa tingin-tingin lang, attorney, kung totoo o hindi natin malalaman. Opo, napakadelikado ho po ng panahon ngayon kung kayo ay magre-rely lamang doon sa pagtingin at pagkilatis ng isang titulo ng lupa. Dahil ngayon po ay napakagagaling ng mga namimeke. Kayang-kaya po nilang kopyahin yan at hindi rin ho naman lahat yan ay sinasabi namin ang mga sikreto kasi nga po ito po ay delikado at baka makopya pa rin ho ng mga masasamang loob na gustong manloko. Kaya ho sinasuggest namin na pumunta ho kayo sa pinakamalapit na ahensya ng LRA or ng Register of Deeds. Tanungin nyo po ang records officer, ang examiner, para makilatis natin ang titulo. Hindi ho kayo pupunta doon sa frontliner po. Pinakamainam po ay ang puntahan ninyo ay yung records officer or yung examiner or yung pinaka-hepe na mismo ng ahensya para ma-relay kayo kung sino yung dapat kausapin kung totoo or hindi ang titulong hinahawakan nyo or yung gusto nyo pong bilhin. Attorney said, halimbawa po nagkabentahan na, no, at nagkabayaran na, eh yung paglilipat naman po sa pangalan ng titulo, paano po ba ang paraan nito? Well, ang panahon ng ang paglilipat ho ng titulo kapag ho kayo ay nagkaayos na, kailangan nyo ho una muna bayaran yung mga taxes natin. Meron ho tayong mga BIR, yung capital gains tax, babayaran ho natin yung transfer tax, yung updated na tax declaration, ibig sabihin ho, bayad ho yan for the whole year or the first quarter kung tumatapat ho sa panahon ngayon, pero mas mainam mo na bayaran yung kabuuang taon kung kailan ninyo po ililipat. Now, syempre ang napaka-importante ho niyan ay yung dokumento na nagsasabing nagkaroon kayo ng bentahan. Ito yung deed of sale. Siguraduhin nyo po na lahat po ay present nung pinirmahan yan at ito ho ay notaryado. Kapag ho notaryo yan, within 30 days dapat mabayaran nyo yung BIR. Kung hindi, magbabayad ho kayo ng penalty.
Mhm. Okay, ito pong mga tax na nabanggit nyo, yung transfer, tsaka yung capital gains, ito madalas din pong tanong, sino po ba ang magbabayad nun? Yung po bang nakabili o yung nagbenta? Well, technically, pag sinabi mong capital gain, naroon yung word na gain, kung sino yung tumanggap ng pera. At ito ang usually ang seller. General rule natin, yung seller ang nagbabayad ng capital gains. Pero ito naman ay napapag-usapan ng mga parties. Kung sasabihin ng buyer na ako na lang, ibabawas na lang sa presyo na binayaran niya, pwede rin pong mangyari yon. Mhm. Okay, at yun naman pong certified true copy, sino po ba yung mga pwedeng kumuha po ng kopya? Ano po ba yung certified true copy na tinatawag? Ito po ba ay parang titulo na rin na hawak mo? Okay. Ang certified true copy ay ito yung kopya ng titulo na hinahawakan ng Register of Deeds. Isa rin ho ito sa pamamaraan kung gusto nyong malaman kung may titulo yung bibilhin ninyo. At pwede nyo pong kunin ang certified true copy kahit saan ho naroon ang lupa ninyo sa Pilipinas doon sa registry na may computerized system. Ibig sabihin ho niyan kung ang lupa ninyo ay nasa Cebu at gusto nyong bilhin, kahit ho sa ang Registry of Deeds dito sa Pilipinas, pwede ho kayong kumuha ng certified true copy ng inyong titulo. Now, meron lang ho akong warning dito. Baka ho pagka ho kayo nagpakuha ng certified true copy, mas magaling po na kayo na ho ang kumuha ng certified true copy. May mga options naman po. Katulad po ng nasabi ko sa inyo, kung saan ho merong registry na malapit, pwede ho doon kayo kumuha. Yun ho yung tinatawag nating A2A. At ang isa pa ay yung tinatawag nating e-servisyo o yung pagkuha ninyo ng certified true copy using the internet para i-deliver na lang po sa bahay ninyo yung kopya ng titulo at pwede nyo ho itong itulad or ihambing doon sa titulong ipinapakita sa inyong ibinibenta. Mhm. Ibig sabihin po, kahit hindi po sa akin yung titulo at gusto ko lang makita kung talaga bang ito ay rehistrado at totoong titulo, pwede po akong kumuha nito kahit hindi ako yung may-ari. Yes po, meron lang po tayong pipil-upan ng mga forms na kailangan pong ma-accomplish bago ho maalaman na para ho mabigyan namin yung inyong request ng certified true copy. Kalakip ho rito ay ang inyong copy ng inyong ID. Mhm. Okay, ito naman po, madalas din pong tinatanong sa inyo, sigurado ito, Attorney said, yung mga nawawalang titulo, paano po ba ito papalitan? Paano makakakuha ng kopya yung may-ari? Okay. Medyo ito ho ang mabigat na problema natin kapag nawala ang inyong titulo or nasira ang inyong titulo. Ang titulo po ay hindi o yung tinatawag owner's duplicate copy ay hindi po napapalitan administratively or tinatawag natin kung ang ahensya po namin ang automatic na nagpapalit. Hindi po. Lahat po ng pagpapalit ng owner's duplicate copy ay dumadaan sa korte. Kaya nangangailangan ho kayo ng abogado para mag-file ng petition for the issuance of a second owner's duplicate copy. Ngunit ang number one kailangan ninyo kung nawawala ang owner's duplicate copy ninyo ay magpa-annotate ho kayo ng affidavit of loss doon ho sa copy ninyo sa RD para na-inform ho na yung owner's duplicate copy ay nawawala po. Mhm. Isa pa po, yung clean title na tinatawag, Attorney said, ano po bang ibig sabihin nito? Kasi nakikita po natin yan yun sa mga nagbebenta ng lupa. Clean title. Okay. Pag sinabi ho natin na clean title, ang ibig sabihin po niyan, ang titulo ninyo, ang number one requirements po rito ay dapat ang tinitingnan nyo para makonsider nyo clean ang titulo ay ang titulo na kopya ng Register of Deeds or yung tinatawag nating government copy or yung kinukuha mo na certified true copy sa Register of Deeds. Sa likod po ng titulo, naandyan po yung mga rights or mga kontrata na pinasok ng may-ari na ang nagiging subject ay yung titulo na yan. Or makikita nyo po yan kung may naghahabol sa titulo na yan. Titingnan nyo po isa-isa. For example po, kung nangutang ang nagbebenta sa inyo, nakalagay po dyan na may mortgage ang titulo na yan.
Ngunit kung ito naman ho ay nabayaran, naka-annotate naman po yung cancellation. Kung wala naman ho ibang naka-annotate pa dyan at cancellation at mortgage at cancellation, masasabi po natin na clean na yung title at wala na ho siyang obligasyon. Yun po yung tinatawag na clean title. Mhm. Pero pag may annotation ba, attorney, ibig sabihin hindi na magandang bilhin ito? Hindi naman po lahat kasi may mga annotations tayo na inilalagay, yung mga restrictions na sinasabi, ay ito ay para pangalagaan ang lupa or ang titulo or ang subdivision na kung saan naroon yung lupa. Ibig sabihin yan, may mga prohibitions kayo na hindi nyo pwedeng gawin sa lupa. Ito naman po ay nilalagay ng developer dahil ito po ay para mapangalagaan, ma-maintain natin ang kaayusan at kagandahan ng lupa na pinili nyo or yung komunidad kung saan naroon yung lupa. Ang sinasabi nating encumbrances or lien or yung mga naka-annotate na voluntary transactions, ito naman ho yung mga utangan na dapat nabayaran, na settle, or merong ginamit yung lupa na collateral. Yun ho yung mga yung mga voluntary transactions na tumingin ho kayo ng or tingnan yung maigi na siguraduhin nyo na yung annotations na yan ay nakansela or meron din tayong tinatawag ng mga involuntary transactions na naka-annotate sa titulo. Ito naman yung mga claim ng third party na sinasabi niyang may interest din siya sa lupa na yan. Mhm. Kapag may mga ganong annotations, kailangan nyo pong sumangguni sa RD para po ma-explain sa inyo kung ano yung mga nakatatak dyan sa likod ng titulo. Ayun, so pwede naman pong itanong sa RD, wala naman pong problema para kasi minsan hindi po namin maintindihan kung ano yung mga nakalagay doon eh. Pwede naman po, available naman yung RD. Kung hindi man yung RD, pwede po kayo magtanong doon sa examiner at sa records officer ng opisina po namin. Okay, ito naman po yung mga tanong ng ating mga kapuso. Si 6428, paano po yung computation ng capital gain tax? Okay, yung pangalawang tanong niya, seller daw po ba magbabayad? Nasagot nyo na po. So yung una, yung computation po. Ang computation ng capital gains tax ay usually ay 6% at ang doc stamp naman ay 1.5%. So ang total na 7.5% ang binabayaran mo sa BIR. Mhm. Okay, si 1867, magkano po magagastos ko na pag nagpapatransfer ng titulo sa pangalan ko? Okay. Ang usually kasi niyan, ang dependent po kasi kung akong lalahatin mo yan, marami kang ikukonsiderang factor. Kung registration fee, ang babayaran mo lang ay magiging basihan natin ay yung document mo or yung assessed value, whichever is higher. Now, kung ang babayaran mo mga capital gains, i-consider mo rin dyan yung tinatawag assess niyan. Kaya po, napakalawak po ng, hindi ho natin ma-determine with exact number kung magkano ho yung babayaran kasi may mga factors ho tayong kinukonsidera. Pwede naman po kayong pumunta sa RD para ho ma-check natin yung registration fee. Pero yung mga transfer tax po, yan po ay sa local ninyo ipapakompute. Okay, si 4694, pwede po bang patituluhan ang tax declaration at pagkano ang magagastos? Well, pwede nyo hong patituluhan ang tax declaration. Number one nga pong requirement bago kayo magkaroon ng titulo ng lupa ay bayad ang iyong amilyar at continuously nagbabayad ka ng amilyar ng 10 taon. Yan ho ang requirement natin. Kailangan, may dalawa ho tayong paraan ng pagkuha ng titulo. Ang una po ay through an administrative agency or yung DENR na nagbibigay ng mga patents or dadaan ka sa korte o yung tinatawag nating judicial decree na sinasabi ng court na qualified ka or talagang ikaw ang may-ari ng lupa at ino-orderan ng RD na or ang LRA na mag-issue ng decree of registration para irehistro sa Register of Deeds. Kiklear ko lang po ang Register of Deeds po ay hindi po siya ang nagbibigay ng kauna-unahang titulo. Kami ho ay ino-orderan lang para bigyan kayo ng titulo. Pero ang order po ay nanggaling sa korte. Or
ang titulo ninyo ay nanggaling sa administrative agency po. Okay. Ito naman po tanong na isa nating caller. Mas safe po ba kapag sa bangko o sa pag-ibig idadaan ng pagbili ng lote o bahay at lupa? Sigurado na bang maayos ang titulo once na aprubahan ito? Opo, nakakasigurado po kayo sa kanila dahil nag-exercise ho sila ng due diligence at meron na ho silang expertise sa pagkilatis or pagtingin ng lupa na binibili bago nila ito ibenta or magpautang. Meron na ho silang background investigation dyan. Yan, so mas safe po, no? Kaysa sa tao, yung mga ahente. Although, yung mga ahente naman dapat lisensyado po yan, ano po? Yes po. Okay, sa isa pang caller natin, sabi niya, bakit po minsan rights lang ang ibinebenta ng isang lot o house and lot? Okay po ba ito at paano malalaman kung lehitimo ito? At paano mapapatituluhan? Okay, rights. Bakit daw po rights lang? Pag ang rights kasi, mahirap nating i-determine kung ownership talaga ho siya. Dahil ang nagbibigay lang naman talaga ng malakas na ebidensya na ikaw ang nagmamay-ari ang tax declaration or ang titulo itself. Now, kung bibili ka ng rights, medyo risky po yon. Paano daw po ba mapatituluhan ang rights? Hindi po ganun kadali. Marami ho kayong ebidensya na kailangang i-produce para maging titulo ang isang rights. Kaya po, sinasabi ko po sa inyo na mas mahirap po ang bumili ng rights lamang. Kasi hindi naman po natin nalalaman kung talaga po siya ang may-ari ng lupa. Ang rights po ay karapatan lang na mamosisyon. Yes po. At hindi po ito pag-aari. Opo. Okay. Mula kay 9970, sabi niya, nag-full payment na ako sa pag-ibig noong 2015 pero ang hawak ko pa lang ay transfer of title pa lang since 2015 pa. Paano ko po ba maita-transfer sa pangalan ko? Pwede po bang iklaro natin kung ano yung transfer sinasabi of niya? title. Ano ba yun? Transfer of title? Ano po bang ibig sabihin niya? Dokumento po ba o yung titulo itself? O yung TCT. Po. So, pag TCT po, ito po ay titulo na. Nga po. So, kailangan na lang po niya yung main documents at yung mga supporting and mandatory requirements ng pagta-transfer natin. Okay, si Catherine, pero ito po, hindi ko po alam kung gusto niyo pong sagutin, attorney, kasi ito po ay tungkol sa mana. Sabi niya ay paano po namatay po yung tita ko, walang pamilya. Yung bahay at lupa niya, pwede po bang i-transfer sa akin? Meron po akong special power of attorney. Kanino kaya galing yung SPA? Ano kaya nakalagay doon? Sabi niya wala po siyang anak at ako din po ang nagbabayad sa tax ng bahay, pati po mga association dues. Well, meron ho tayong tinatawag na extrajudicial settlement. Yun ho ang paraan ng pagta-transfer ng lupa sa isang heredero or heir. Now, yung tinatawag nating SPA, tatandaan nyo po, may buhay ang SPA. Hanggat buhay ang nagbigay sa iyo ng SPA or yung tinatawag nating principal, buhay din ang SPA mo o yung special power of attorney. Pero once namatay ang principal or yung nagbigay ng SPA, patay na rin ang karapatang inilipat sa iyo. Kaya po, hindi ho pwedeng magpapasayo ang property niyan dahil ikaw ay may SPA. At isa pa po, usually ho, general rule natin, ang SPA or yung attorney in fact ay hindi pwedeng magmay-ari ng property kanyang pinangangalagaan. Ganun po ba yun? Okay. So, titingnan kung sino yung tunay mo na mga tagapagmana. Meron po yung order, di ba, attorney? Yes po. Ano yung tax ay kayo na po yung magiging may-ari. Yes po. Okay, mula kay 7174, meron pong bukirin dito sa amin na ako ang tumatayong tenant. Meron pong interesadong bilhin yon, kaya hiningi po sa akin yung telephone number ng tunay na may-ari. Ayoko pong ibigay dahil personal property po yon. Nainis po yung humihingi at sinabing titingnan na lang nila sa Register of Deeds ang address ng may-ari. Pwede po ba nilang gawin at silipin yung address ng may-ari mula sa RD? Well,
Una, dapat alam nila ang title number noong pinapahanap nilang titulo para makita ninyo po yung address. Hindi ho kami pwede magbigay ng informasyon kung wala ho or hindi namin maibibigay yung informasyong hinahanap nila kung hindi ho nila alam yung title number. Mhm. Kasi po, yan po ang ating identifying mark sa isang titulo. Okay, si 5202, bumili po yung kapatid ko ng lupa. Ako po ang nag-loan sa bangko dahil nasa abroad po siya. Sa akin ipinangalan yung titulo, pero kapatid ko po ang nagbabayad ng loan. Fully paid na po ito. Paano ko po ba gagawin na mailipat sa pangalan ng kapatid ko? At kailangan po bang magbayad ng mga taxes? Kung ang property ay niloan mo at binayaran mo ng iyong pera at nalipat sa iyo, kailangan pa rin nung i-transfer yan doon sa kapatid ninyo at magbabayad ho uli kayo ng mga taxes. Kung ano ho yung binayaran ninyo para malagay sa pangalan nung pinagkautangan yung property na kaya niya binili para sa kapatid niya, ganun din po ang babayaran ng kapatid mo para mapalipat sa kanya uli ang lupa. Mhm. Okay, pwede po ba yon na magmay-ari ng lupa kahit nasa ibang bansa? Opo, pwede po yon. Kasi ang importante po, siya po ay Pilipino kahit nasa ibang bansa po siya. Okay, si 1067, sabi niya, kapag po nakalagay na for title consolidation, ano po bang ibig sabihin? Well, dalawa ho ang ibig sabihin ng for title consolidation. Ito ay ang una, kung ang property mo ay dalawa na pag-iisahin. Yun yung tinatawag nating consolidation. Ibig sabihin, may lot 1 ka, lot 2, pareho kayong may pareho siyang may titulo. Tapos meron kang bagong plano para pag-isahin, yun ho ang tinatawag nating consolidation. Ngunit may isa rin ho tayong tinatawag na consolidation. Ito ay yung tinatawag na kapag ang property na yan ay naibenta through auction at may highest bidder ka. Ibig sabihin, nangutang yung may-ari ng property na yan, in auction at may highest bidder, nakatatak ang certificate of sale, after 1 year, kung hindi nagbabayad dun sa highest bidder yung may-ari, pwede nang ilipat ng highest bidder sa pangalan niya yung titulo ng lupa na binid niya. Yun ho yung tinatawag nating consolidation. Pwede po sigurong itanong sa RD kung ano po yung ibig sabihin, kung dalawa po kasi yung maaaring ibig sabihin yan. Yes po. Okay, si 7217, ano po ang pwedeng gawin ng lot owner kung ang nawawalang kopya ng titulo ay yung kopya mismo ng Register of Deeds? Well, as a general rule mo natin, ang reconstitution na tinatawag diyan ay yung may-ari. Kasi po nagkaroon ho tayo ng ruling ng Supreme Court in the case of RTC of Malabon versus Register of Deeds of Malabon na hindi proper party ang RD para mag-petition ng lost original certificate of title. Mhm. Yan po. Okay. Si Elizabeth po, sabi niya, 8 po kami magkakapatid. Paano po kami makakakuha ng titulo namin? Kasi po ayaw ibigay ng isa kong kapatid yung title namin. Unless bayaran nung 2 kong kapatid yung utang daw sa kanya o na-hostage po yung titulo. Well, ang una dyan ay kailangan ninyong mag-usap magkakapatid para masettle ninyo, para mapaghatian ninyo yung lupang hawak ng isa nyong kapatid. Kung hindi man kayo magkasundo, ang susunod yung dadaanan, syempre, sa korte ho kayo magsesettle. Ng korte kung sino at kung paano i-divide ang property plus yung mga sinasabi nating obligasyon dun sa lupa na in advance ng isang kapatid. Mhm. Pero hindi po sila pwedeng kumuha ng isa pang titulo, di po ba, na kopya nila na original? Well, may tinatawag ko tayong co-owner's duplicate copy provided nga lang kung ang mga pangalan nila ay naroon din sa titulo. Pwede Pero naman. kung wala po, Mhm. Kung wala po, ay yun, nasabi ko kanina, it's either mag-usap-usap sila or magkaroon ho kayo ng settlement sa korte. Mhm. Okay, huling katanungan mula kay 9043, paano po yung mortgage na hindi narehistro
from date of issuance. Ilang taon po ba bago mag-prescribe ang date ng mortgage? Okay, ano po muna yung mortgage para po Well, doon sa hindi nakakaalam, attorney? Ang mortgage, ito ay utang na, syempre, ang utang dyan ay pera. Now, ang utang na yan ay secured nung property ninyo, kaya dyan ina-annotate sa title. Ang ibig sabihin yan, pagkapag hindi nakabay o kaya nagbigay ng pera, yung nagpautang sa inyo, dahil meron siyang option na ibenta or i-foreclose yung property na ibinigay ninyo. Hindi ho pwedeng automatic na mapupunta doon sa pinagkautang ho kayo sa kasulatan ninyo, hindi po pwedeng as it goes so, hindi ho namamatay yung obligasyon ninyo. Yan ho yung civil liability na natin na sinasabi na hanggat meron hong property na nagsisecure dun sa utang ninyo, buhay ho ang utang. Mhm. Ang criminal liability lang ho ang namamatay kapag namatay na ho yung taong gumawa ng krimen. So halimbawa, 20 years ago pa itong utang at nakasanla yung lupa at hindi nababayaran, kanya pa rin po yung lupa at meron pa rin po siyang utang. Opo, kaya nga po mas maganda yan kung kayo ay may utangan, dapat kasama rin ho dyan kung hanggang kailan para ho matapos ho yung kontrata at mapalipat yung lupa or mabayaran yung utang through an auction sale ng property na yan. Pero hindi po kapalit. Halimbawa, 100,000 ang inutang at yung lupa ay 1,000,000 at hindi nabayaran yung 100,000, doon na sa inutangan yung 1,000,000 halaga ng lupa. Hindi po pwede yon. Bawal po sa batas natin yung tinatawag nating automatic appropriation na nasabi ninyo. Sa batas ho, may tinatawag ho tayong kontrata na pactum commissorium na bawal na ibigay doon sa pinagkakautangan ang lupang ginamit as security. Lalo na kung kasama sa dokumento ito na kapag hindi nakabayad ay akin na ang iyong lupa. Bawal po yon. Halimbawa, kayo po yung nagtubos dun sa pinagkakautangan nung lupa. Halimbawa po ay may isa kayong kakilala na walang pantupos, tinubos nyo po. Sa inyo na po ba yung lupa? Hindi pa rin po. Kasi po, ang tinubos ninyo po ay yung pagkakautang. Now, dadaan pa rin ho sa proseso yan ng foreclosure kung gusto niya. Parang ang nangyari lang po, nag-assume lang kayo nung responsibility nung isang tao, pero ang rights ninyo ay kung ano pa rin ho yung rights na binili nyo. At ang binili nyo lang po ay yung utang, hindi po yung property. So sa inyo babayaran pero hindi na po ibinigay sa inyo yung lupa. Okay, maraming salamat po. Napakarami po naming natutunan mula sa inyo, Attorney Sedfrey. Yes. Maraming salamat din po sa inyo sa pag-imbita ninyo sa amin. Baka may paalala pa po kayo sa ating mga kapuso na nakikinig sa atin, Attorney. Yes po. Sana po kayo laging sumangguni sa Register of Deeds bago kayo bumili or magbitaw ng pera sa mga lupang ino-offer sa inyo. Napakarami ho ngayon na naloloko dahil naniniwala sila sa mga lupang napakamura. Kung napakamura ng lupa, kayo ay mag-isip-isip at sumangguni ho kayo sa pinakamalapit na opisina ng RD para malaman nyo po kung totoo o hindi yung ibinebenta sa inyo. Muli maraming salamat po sa inyo, Attorney Sedfrey Garcia. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Mga kapuso, ating po nakapanayam, Attorney Sedfrey Garcia, Acting Register of Deeds ng Taguig City mula sa Land Registration Authority o LRA.